Hi, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to my vlog. Lutong masa ni Chuna. Kain tayo guys ng salad. Sarap yung salad na yung, alam niyo ba yung salad guys? Ginawa ko to kasi nga, alam niyo, may kukwento ko sa inyo. Nagulat ako kahapon kasi nung nagtaka ako how many days na or months na siguro. Kaya ma-share ako sa inyo sa experience ko kahapon mga idol ha. So, hindi naman pwede natin i-deny na is 51 years old na ako. So, nung mga isang buwan siguro yun mga idol na nagtaka ako, bakit hindi naman ano yung masakit yung ulo ko. Yung alam mo yung sakit lang na naramdaman ko is yung dito ko lang. At saka dito sa bato ko sumakit. Binabaliwala ako. Tapos mga idol, pag lumabas ako, nagtataka ako na bakit pag ano ba, kumbaga bilog na bilog ang ulo ko pag galing ko sa labas kasi sobrang init sa labas, di ba mga idol? Utusan ako ng mga alaga ko pabalik-balik ng tindahan kasi may mga utos sila sa akin. So, pag pumunta ako ng tindahan o magtapon ako ng basura, iba talagang pakiramdam ko mga idol. Talagang di ko maintindihan. Tapos ngayon, ang wala lang, uminom lang ako ng panadol, nawawala yung sakit dito. Dito to, hanggang dito. Tapos sa batok ko, hinihilot-hilot ko kasi marunong naman ako maghilot mga idol. Ito sinishare ko lang sa inyo na mag-ingat kayo kasi pag umabot pala tayo ng 50, hindi natin alam yung ano natin, yung katawan natin na dyan na pala yung mga sakit-sakit. Kaya mag-ingat tayo. Katulad ko, taba ako, diba? Tsaka lahi namin diabetic, tapos high blood, yun ang mga lahi namin. Tapos marami pang mga sakit-sakit. Ngayon, mga isang buwan ko ininda mga idol, talagang tinahimik ko lang, parang binaliwala ko lang ba. Tapos yun, tuwing labas ko talagang nagduda ako, bakit kaya parang bumibilog yung ulo ko. At saka ano, pero hindi ako napapagod. Ako yung tao mga idol, kahit dito kasi pag natutulog ako mga 2 AM, nagigising ako mga 7 or 8 ng umaga. Tapos yun mga idol, nagtataka ako na talagang groggy ako palagi. Tapos kahapon, nag-decide nung isang araw, nagsabi na ako sa amo ko na gusto ko magpa-check up. Sabi niya, sige, kailan? Sabi ko, bigyan mo ako ng sticker kasi kailangan kinit kasi, wala akong kinit. So, humihingi ako sa amo ko ng sticker. Yun ang pinapakita ko doon pag magpunta ako sa ospital. Kahapon mga idol, na-shock talaga ako. Pero inyo, pag check up sa akin, nagpa-BP ako, 147 over 106 yung dugo ko. Nagulat ako, sabi ko, ha? Sabi ko sa doktor, bakit ang taas ng dugo ko? Sabi niya, mataas, high blood ka na. Tapos sabi niya sa akin, kailangan mo na uminom ng gamot. Inom ka ng gamot. Tapos, pina-ECG ako mga idol. Wala namang problema yung heart ko. Okay naman. Tapos, kinunan ako ng blood sugar ko. Blood sugar ko is 6.2 ata yun. So, mga idol, mag-ingat tayo. Pag tayo na pala ay, pag dumating ka na ng 48-49, magpapacheck na kayo ng sugar nyo. Kung either diabetic kayo, pacheck na kayo ng blood pressure nyo palagi para alam nyo kung high blood ba kayo hindi, at madisiplina nyo na yung sarili nyo. Tingnan nyo ako sa mga video ko, kain ako ng kain, di ba? Pero hindi pa naman masyado malala yun. Talagang groggy ako. Tapos sabi ng doktor kahapon sa akin na kung sakali daw hindi bumaba yung, pumunta daw ako after 1 week na ininom ko yung binigay niya ng gamot pakalma ng dugo, yung para sa high blood. Sabi niya, kung bumalik ka dito, tingnan natin yung dugo mo kung hiyang ba sa gamot na yun na binigay ko. Pag hindi pa rin bumaba yung dugo mo, yung blood pressure mo, bigyan kita ng matapang. Kasi pataas mga idol. Kaya sawa ng Diyos naman, ngayon naramdaman ko is parang hindi na masakit yung batok ko. Wala naman akong naramdaman, batok ko lang parang ang bigat, minamasahe ko. Tag nito, nawawala naman. Saka uminom ako ng panadol, which is mali pala yun mga idol. Kailangan pag sumakit yung batok natin, dito lang, hindi, wala naman dito.
Minsan mga idol, naramdaman ko, aircon dito ha, aircon dito sa abroad, pero bakit sobrang lamig dito sa amin, nagja-jacket nga mga kasama ko, pero bakit pinapawisan pa ako mga idol? Yung pala is mataas yung blood pressure ko, tapos minsan napipil ko yung tainga ko, parang binibinat, na mainit, yung pala is sign siguro yun ng high blood, hindi ko pinapansin. Tapos yun nga, tapos nung nakaraang buwan, nagdahan-dahan na akong hindi na masyado kumain ng kanin. So nagkikilo ako. Katulad kanina, nagkilo ako 76.8 ata ako. Bumaba na kasi 80 ako nung nakaraan mga buwan mga idol. So sabi ko kailangan ko na mag-umpisa na mag-diet. Late na ako, high blood na ako mga idol. Kaya sa mga hindi pa high blood dyan, ingatan nyo yung kalusugan. Mahirap maging high blood. Pero okay lang naman yun. Basta uminom ka lang ng gamot. Sundin mo lang yung payo ng doktor. Kaya payo ko sa lahat, magpatingin kayo ng BP. Lagi kayo magpapa-BP. At saka, yung blood sugar nyo, ipatingin nyo kung diabetic ba kayo o hindi. Huwag nyo yung kaligtaan yung dalawa na yun mga idol. Wala tayong pera pang pa-hospital. Okay lang dito sa abroad pag mabait yung amo natin, tutulungan tayo. Paano kung hindi mabait yung amo natin, hindi tayo tutulungan, hindi kawawa tayo, di ba? Kaya na-shock talaga ko kahapon. So, okay lang naman. Talagang ganyan naman tayo pag dumating tayo ng ganitong edad na 50 pataas is mag-high blood. Pero magtataka ka mga idol, lahat ng kapatid ko hindi high blood. 3 namin kapatid na lalaki. Hindi. Wala. Hindi sila high blood. Ako, siguro nagmana ako sa papa ko. Siyempre, kailangan naman sana ako magmana. Sa ibang tao, sa papa ko talaga. Kasi lahi nila yun eh. So, yan mga idol. Sinishare ko sa inyo ang resulta kahapon ng aking pagpunta sa doktor. At saka mayroon pa akong ipaputok na balita kasi kailangan ko pa magpa-ultrasound ulit. Iba-vlog ko din ulit yan, i-share ko sa inyo. Abangan nyo mga idol. Ang susunod ko pang vlog sa isa kong mayroon akong isang din sa aking katawan, pero hindi pa, magpapa-ultrasound pa ako. So, abangan nyo yan mga idol, ma-share ko din yun sa inyong lahat na payo ko sa inyong lahat, alagaan nyo ang sarili nyo. Kailangan nyo dumating ng 50 katulad ko. At saka, kahapon ko lang na-discover talaga na tawag ito, yung high blood ako. At saka, kasi nagtaka ako mga ilang buwan na nakaraan mga idol, walang tigil sa pamamaga itong mata ko. Ito lang. Tapos, mayroon ako isang video na nakita doon sa napanood na once pag lagi daw namamaga yung mata mo, either diabetic ka or high blood. Yun ang naano ko doon sa video na yan. Hindi ko pinukusan kasi nga hindi ako interesado. Mahilig kasi ako mga idol magbabasa sa Google about sa mga sakit-sakit. Kaya nagbabasa ako doon, saan ako kukuha, anong dahilan, anong bawal. Ganun yun mga idol. So, share ko sa inyo, ingatan natin ang ating katawan. Lagi kayo magpa-check ng sugar nyo. At saka magpa-BP palagi kasi hindi natin alam yung ating katawan. Salamat ako, umabot ako ng 50, diba? So, yun mga idol. So, hanggang dito na lang ang aking vlog. Makain ako ng salad. Bawas-bawasan ko ng pagkain nyo ng kanin. Hindi na ako masyado. Kaya, para hindi tumaas masyado yung blood pressure ko. Pangalawang araw ko ngayon uminom ng control ng dugo na tumaas. So, bye-bye na mga idol. Thank you for watching. Alam sa inyong lahat. Abangan nyo ang next kong vlog. At saka yung karugtong na isa kong vlog na tinuruan ako ng papa ko sa murang edad paano kumita ng pera. Matutuwa kayo doon mga idol. Kasi siya talaga nagturo sa akin. Bye-bye na. Thank you for watching.